think it's odd how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Friday na. Ano ibig sabihin na Friday na? Uwian na. Almusal muna kami ng bacon at saka ng bacon na tostado at saka ng spam. Mamaya magpapalutang daw kami. Di ba? Palutang naman. Sinangag naman ngayon at bacon at spam. Ayun. Palitaw! Happy New Year! Happy New Year guys! It's 3 o'clock in the afternoon. Oras na lang. Hatid na namin si Ninang mamaya. Ayan. Mga bagahe, naka-ready na. Kami hindi pa ready. Kami hindi pa. Ready na. May lalabas lang kami kasi meron kami mga pipikapin. Meron kaming kukuhanin dito. Napakaganda na naman ng araw. Ang saya ng araw. Si Mami hindi. At least yung 5 months na stay ni Ninang nasulit naman natin eh. At nag-enjoy daw siya. Nag-enjoy naman si Ninang. Hindi naman siya na-bored. Yun ang importante. Dahil as much as possible talaga namang pinipili namin na palagi kaming lagi kami makalabas, makapag-enjoy. Lalo na kasi kulong lang naman talaga siya sa bahay. Pagkakatapos ng buong week na trabaho, talagang ako nga, hindi na rin ako nag-OT. Nung dumating si Ninang dito, start na, hindi na ako nag-DoorDash, hindi na rin ako nag-overtime sa trabaho. Sabi niya mag-overtime siya kasi may kasama kami, tapos mag-DoorDash siya kasi may kasama. Nung bago dumating si Ninang, sabi ko, pagdating ni Ninang, sipag siya. Hahapit ako ng DoorDash or hahapit ako ng overtime kasi may mga kasama yung bata. Kung dumating si Ninang, gusto mo na lang din sulitin. Spend time kasi hindi naman nga matagalan yung stay. Talagang 5 months lang. Kaya maraming memories. Sinulit na lang din namin. Tsaka ang kagandahan sa dating ni Ninang dito, sa punta niya. Nabutan niya yung spring, kalulusaw lang ng snow. Spring and then buong summer, buong fall. And then although hindi pa winter, pero nag-snow na. Ilang beses na rin nag-snow. Naranasan niya maglaro sa snow. So, daming pictures. Nakapunta kami doon sa Banff ng may snow, 'di ba? Covered ng snow. So, magandang memories doon na save niya. Ang dami na yung pictures. Ngayon dito ay 2:58 ng alas 3 ng hapon. Mamaya hatid namin si Ninang ng mga para sa flight niya ng 9:30, 9:45. Maaga kami alis para maigi na yun, less hassle. Kasi pa-final namin yung weight ng ng mga bagahe niya para hindi magka-problema. Doon na kami magpa-final ng timbang. Ayun, so see you guys later. Samahan niyo kami hanggang doon sa paghatid. 2,000 years later. May in-order si Mami na na pagkain dito sa isang school dito kung saan siya naghahatid sundo ng mga estudyante niya sa daycare. St. Stephen. Ano ba yan, Mami? Anong pagkain yan? Cookies ba yan? Pang-bake. Hindi, ang kinuha ko banana chocolate chip para kasi ayun ng cookies, di ba? Oo. Ano yun? Cake? Hindi, yung parang muffin. Tapos garlic spread. Na parang yun nila, fundraising nila yan, di ba? Fundraising ng school. Siyempre alam mo naman tayo, mahihiyain pag hindi. Dito hindi dito pumapasok si na Jayron. Pero din to, elementary to high school din ba to? Elementary to junior high kagaya ng pinapasukan nila. Mas malapit ito actually sa bahay namin, kaya parang binabalak din namin sana ilipat na lang sila dito next year eh. Kasi dito mas convenient, isang sakay ng bus kung magbabiyahe. At mas malapit sa amin, pwedeng lakarin. Kaya nga lang kasi nga yung designated na school ni na Jayron, hindi ito. Kasi hindi ito yung sumasakop doon sa doon sa neighborhood kung saan kami nakatira. Although ito yung mas malapit. Hillsboro kasi may sakop sa atin. Kaya St. Augustine. Kaya St. Augustine.
Pero nakausap ko na yung ano, may bigyan ng slots. So kung may reason naman, pumapayag naman yung mga ano, pumapayag naman sila na lilipat ka ng ano ng school. Pag may reason ano. Diyan lang ako nagwo-work, ang lapit ko. Tapos ano. Yung kasing daycare na pinagtatrabahuan ni Joyce, katapat lang nito halos nitong school na to. Nakamit kami ng subscriber dito sa Dalarama. Ano pangalan niyo? Bernie po. Bernie. Saan kayo sa atin? Sa Kainta po. Sa Rizal. Oh. Welcome po. Ang galing. Malapit lang kayo dito. Sa Sabrina. Ha? Sabrina. Doon, mami. Sabrina. Ay, Papunta doon sa ano. pala. Papunta ng Andito pala ang pinto. Oo. Ay, hello. Nakakatawa. Dumating. International student. Yung white ko. Saan kayo babali? Bawbali. Ang galing. Ano kinakakaya na? Familiar pala kayo. Oo. Talagang kayo naliligaw dito. Diyan lang kami malapit. Ano kinukuha ng misis niyo? Early childhood. Masaya nga palang makamit ng subscriber. Kaya parang kailan lang, kachat ko lang sila sa Pilipinas pa lang ngayon. Dito na rin sila. Yun, nakakatawa naman. So, naligaw kami dito sa Dalarama kasi may hinahanap kami. Pagkatapos, nilapitan kami ng isang staff sa store. Si Bernie. Shoutout sa'yo, Bernie. At saka kay Miss Nanette. Kasi na lumapit siya sa amin, tapos tinanong niya, dili-dili family, sabi ganon. So nagulat ako kasi hindi, bibihira lang naman, wala mo nakakilala sa amin dito. So natandaan niya pala kami from watching some of our vlogs kasi subscriber pala. At saka rin sila tas same school na pinasukan ko doon din, tas same course, kaya siguro na same program sila ni naligaw Mrs. sila doon sa At saka dito rin nila napili sa Southwest ang tumira. So yun, shoutout sa inyo Miss Nanette at saka Bernie. Welcome to Canada. Tagal na rin pala sila dito, ilang buwan na din. O kasi parang fall intake yata sila Yun. Isang oras na lang bago namin ihatid si Lola papuntang airport. May pahabol pa kaming mga bisita. Yun, no? Fresh from Cochrane. Yun, no? Seryoso. Ayun, no? Seryoso. Yun. So, may pahabol din silang pampabigat. And guys, ready na. Sulatan lang namin yung bagahe ni Ninang. Tapos, tignan namin siya sa airport. Yun. Sama lahat. Bebe, ayun. Johan. Si Kuya. Tuloy na kami. Papasok lang ni Mama yung sasakyan. On the way to the airport na tayo. Ano nararamdaman mo, Kuya? Sad na si Kuya, wala nang katabi. First time na naman. First time na maghahatid. Walang kasaya-saya, no? Masaya pagsusundo. Sumundo kami, excited kami talagang grabe, ano? Excited natin, no? Kahit may pasok, kahit puyat. Pero yung pag maghahatid, walang excited. Siyempre, pag uwi mo ng bahay, iba na. Dati request yung check-in. Kami sa airport, guys. Nagbaba na namin yung mga gamit. Papasok na kami sa loob. May na yung maaga. Ayos, guys. Yung mga luggage natin, tama yung kilo natin. Hindi umabot ng 23. So tama-tama. I-adjust pa namin ulit to para may karga pa yung mga ibang mga kailangan i-karga na optional. And then irarap ko na lang siya, babalutin. Balot na namin yung mga bagahe. Success na pag-balance na namin. So check in na namin. Malahan doon sa counter. Pass na list. Practice na si Lola ba maghila ng kanyang hand carry kasi diretso na to. Na-check in na namin yung luggage. Sobrang linaw. Wala siyang pipick upin sa kahit saang airport. So diretso na siya sa Diretso na siya sa Pilipinas yung mga luggages niya. So hindi na siya mahihirapan.
There's not much to do Jiran. when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Bye na, last I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Babay na. Mas babay na. Mas babay na lang. Ingat kayo. Siya hindi na matatapos. Hindi na matatapos. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Sabi ko na nga ba eh. Babalik naman eh. That's all I wanna do. I hope that you are safe. Hindi matatapos eh. At huwag na umiyak. Mabalik naman. Ingat ka lang. Yung isa kakain. Basta siya kakain siya. Even if you're gone, I will remember. Bye na. You're all I know, what I need, that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing. Kami na lang ulit. Palabas na kami ng airport. Iniwan na namin si Lola ba kasi bawal na kami ron eh. Kasi nasa boarding gate na siya. Nag-aantay na lang ng aeroplano. 20 minutes. Oh. Kaya gusto ni Jeron eh, hintayin pa hanggang makaalis yung aeroplano. Sabi ko, anong oras ba yun? Sa bahay na lang tayo maghintay. Pwede naman natin siya video call habang hindi pa nakakasakay ng aeroplano. Sabi ko na nga po, maiingat eh, meron nga. Buong stay ka, abay, katabi matulog si Lola ba? Mahalis mo nga ba yun? So, palabas kami dito, kami dumaan. Sabi ko dito tayo dumaan. Kasi dito, mas masaya. Mas masaya dito. Kasi dito yung lugar ng mga sumasalubong. Oo. Ito yung lugar ng mga sumasalubong eh. Mas masaya dito. Kaysa doon sa taas. Sa taas kasi, mga umaalis. Ano ba yan? Na madami. Nabawas na ulit. Paano ba yan? Tayo-tayo na lang ulit. May cup holder na kayo sa gitna. Ganun talaga ang buhay eh. Babalik na lang kapag pwede na ulit. Yeah. Kaya kailangan lagi malakas. Have a safe flight. Lola ba? Ando na siya. Nag-aantay na. Babalik na kami sa bahay. Excited na yung mga dadat na. Kami makikinood na lang. Video call na lang. So sabi namin magpupuyat kami ngayon. Hintayin namin na makababa siya at saka makasakay ulit sa Vancouver bago kami matulog. Tapos pagising namin, nasa Taipei na siya. So tapos, video call na ulit. Tara na. May church tayo maga. Oo, may church tayo sa linggo. Yeah, may church tayo sa Hindi natin nakasama-sama si Lola ba na tayo yung choir, ano? Di bale. Yun lang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Damang-dama. Not doing well. Don't know where Gusto niya natin ilaw na sumaya? 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Kung na kayong mag ano dyan. And the pictures again. I hope that you're safe and that I will see you soon. Please oh, babalik na si Lola ba sa Pinas. Beside you, I would. So
Yun guys, nandito kami sa bahay. At kachat na namin kanina si Lola. Malapit na silang ano. Ayan, mag 9:45 na. Lilipad na yung yung eroplano niya. So, yun, abangan na lang namin yung biyahe niya. At sana safe siyang makauwi. Uwi na kami guys. Damang-dama ko doon kay Jeron yung yung lungkot. Actually, hindi naman ako naiiyak. Kahit si Mami, hindi naman kami naiiyak na umuwi na si Lola ba eh. Kasi alam naman namin anytime makakabalik naman, kaya naman bumalik. Ang ikinalulungkot namin yung pag-iyak ni Kuya kasi wala kami magagawa dun. Sabi nga kanina, nandun pa lang sa airport, sabi niya namimiss na niya. Ganun katindi yung bond ni Jeron sa kay Lola Aba kasi nga kay Lola Aba siya at kay Mami La lumaki halos nung nasa Pilipinas pa. Kaya ganun na lang yun. Kay Johan parang wala lang eh. Pero kay Jeron grabe yung kaya doon ako parang nahihirapang makita si Jeron na gano'n. Hanggang umuwi kami dito sa bahay, dumiretso siya, subsub na kagad doon sa couch kasi makita namin umihikbi na pala, umiiyak na. Sa sasakyan, di siya nagsasalita, natulog na lang. Tapos pagdating dito, pagpasok, syempre medyo madilim yung bahay. Siguro na-miss na kagad, umiiyak. Iyak din naman yung mami niya. Ay nako, ganun lang talaga. Ayan, so salamat sa pagsama. At hanggang dito na lang tong vlog na to. Humaba na ng humaba. See you guys on the next vlog. That I will see you soon. If I can lay down beside you